Bigla tayong dumating sa mundo na parang di natin alam bakit at di rin natin ginusto. At bigla naman tayong lilisan dito na parehong di natin gugustuhin at di rin natin alam kailan. Ang buhay ay di madali. Ang daming mga challenges na kailangan mong harapin sa bawat araw. Pero alam mo, kahit sobrang hirap minsan ng ating mga pinagdadaanan, ang sarap pa rin mabuhay. Diba? Minsan lang to. Isang beses lang tayong dadaan sa mundo. Kaya, sulitin mo. Sa mga panahong tinatapat ka sa iyong mga kahinaan, magdasal ka at humingi ng gabay sa Diyos. At sa mga panahon naman ng kasaganaan, mag-enjoy pero huwag kalimutan ng Diyos. Maikli lang ang buhay, kaya huwag sayangin sa mga negatibong bagay. Alam natin yan sa puso natin. Walang ibang magmamahal sa iyo bandang huli kung hindi ang iyong ina. Amen? And also, remember this. Your mother will love you more than your friends. Kahit na palagay yung loob mo sa mga kabarkada mo, kahit na lahat sa kanila, alam nila ang sikreto ng buhay mo. Pag sobrang bigat na ng problema mo, sinong tatakbuhan mo? Sinong nandyan makikinig sa'yo? Hindi ka iiwan kung hindi ang nanay mo. Mas mahal ka ng nanay mo kaysa sa mga kaibigan at kabarkada mo. Amen? And lastly, remember this. Our mothers will love us more than they love themselves. Mas mahal ka ng ina mo kaysa sa pagmamahal nila sa kanilang sarili. Kaya nga, isusubo na lang nila, ibibigay pa sa iyo. Amen? Pag wala kang pera, kakapalan nila ang mukha nila para mangutang, para makapagbigay lang sa iyo ng pera. Kaya nga masasabi natin na ang pagmamahal ng isang ina, sinasalamin ang pagmamahal ng Diyos. Remember that, if you want to experience the love of God, stay with your mother. Do you want to feel God's love? Then be with your mothers. Because a mother's love reflects God's love. Amen? At anong klaseng pagmamahal ang meron ang Diyos at ang isang ina? It is an unconditional love. At anong ibig sabihin ng unconditional love? Nagmamahal na walang dahilan. Yan yung narinig natin dito sa pangalawang pagbasa. Galing sa sulat ni San Pedro. He said that Christ suffered for sinners, the righteous for the sake of the unrighteous, so that Jesus can lead us to God. Makasalanan, niligtas. Makasalanan dapat pinaparusahan. Hindi po ba? Pero bakit kayang iligtas ng walang kasalanan ang makasalanan? Bakit ang mabuti kaya niyang ialay ang sarili niya sa mga hindi naging mabuti? Alam natin ang sagot dyan. Ito ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. Walang dahilan ang kanyang pagmamahal. Nagmamahal lang siya. Tingnan niyo pong pagmamahal ng mga ina sa atin. Bago ka pa isinilang, bago ka pa nilabas, mahal ka na ng iyong ina. Amen? Hindi ka pa man nakita Hindi ka pa man nakilala. Hindi ka pa man nakausap. Pero habang nandun ka sa sinapupunan niya, in love na siya sa iyo. Mahal na mahal ka na niya. Kaya kung minsan po, pag nag-i-interview din ako na may kakasal na, tinatanong ko din ito. Kaya kung magkakaanak kayo, at pagkatapos yung inyong anak, sasabihin, bakla ako, tomboy ako, mamahalin mo pa ba yung anak mo? Kung yung iyong magiging anak, special, hindi normal, ano magiging reaction? Alam niyo po kung ano sagot? Father, kahit ano pa siya, kahit sino pa siya, kahit na ano pang gawin niya, mahal ko siya. Yan yung tunay na pagmamahal. Pero bakit hindi natin maibalik yung pagmamahal na yun sa ating mga magulang? Di po ba? Minsan meron mga bata sumasakit ang loob nila sa kanilang mga magulang. Why? Because their parents could not feel their expectation. Meron silang palaging hinahanap, meron palaging nirereklamo mga bata, pagkukulang ng mga magulang, lalong-lalo ng mga ina. Hindi nagiging totoo ang iyong pagmamahal pag meron kang dahilan na magmahal. Be careful when you say, I love because. Be careful when you say, I love if. Ang sabihin mo, I love even if. Kahit na
Dahil ang utos ni Jesus sa atin ang magmahal. And this is the most wonderful command galing sa Diyos. Pag sinabing utos, madalas nabibigatan tayo, di po ba? But the command to love is the most beautiful command. Why? Because to love is the most pleasurable thing to do here on earth. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang pinakamasarap Bakit ko magtanis ka magiging ka kagaya painit SDMI? Nagkano siya sa SDMI? dapat mayaw ka sa panahon ng paglubog kaparitan na pagbuo ibig ka ito ba ang tamang panahon ng paglublog ito mga kanya ay! Eren! Eren! Tapi makapulit kaya kadang kasuri nagkaroon sa mga naga ang nilubog ng mga ito nila ang pagrobot ang mayot na siya mag-naisip niya para sa karaming ito